days ago o 2-3 days ago ay medyo nagulantang ang bayan ng bansang Pilipinas sa pagkalaya, pansamantala ng ating mahal na Senadora Laila de Lima mula sa kanyang 6 years and 8 months na pagka-detain. 6 na taon, no? It's almost 7 years. Mausaping mga legal ang mga ginagawa natin ngayon, no? Merong legalities about Francis M. na yung sinasabi nila na hindi naman siya talaga officially married. Oo, legally married. Yes. Kay Pia Magalona. Yung ginagalawan ngayon ng Eat Bulaga against mga TVJ na nasa kaso na nag-roll na ngayon regarding copyright at saka ano yung isa pang issue nila, yung trademark, trademark. Tapos yung pagbabash kay Tali, yung si Tali anak ni Vic Soto kay Miss Pauline Luna, no? Mga kaibigan, papakilala na namin ang aming special guest ngayong oras na ito. Mga kaibigan, ang pinakabagong host ng pinakabagong programa ng PTV4, ang abogado ng bayan, ang magaling na lawyer, of course, walang iba kundi si Attorney Hayes Mecking. I'll show this to my lawyer. Yay! Naku, maraming salamat talaga. Talagang hindi ko talaga makontain ang happiness ko. Ang taas na ng subscribers natin. Dumadami na ang lahat naman nagmamahal at patuloy na nagmamahal sa atin, ay. Mabuti. Alam mo, minsan hindi ko maintindihan, no? Akala ko talaga, sabi ko nga sa'yo, di ba? Akala ko laos na ako matagal na. Pero ang dami pa ng gagandang comments sa akin. Para bang, it's too good to be true. Pero thank you. Diba? May minamahal ka nila sa pagiging totoo mo. May mga time na nagagalit ka sa mga nagko-comment sa atin. At may mga time na kapag nagbigay ka ng mga usapin, sa mga bagay na usapin na mga ganito, ganyan, may sinasabi kang galing sa puso. Oo, kasi hindi mo pwedeng dayain talaga. My God, I can't, hindi ko pwedeng dayain ang sarili ko sa ayaw at sa gusto ninyo. Pero basta mahal ko kayo, magkakaintindihan tayo, we'll tell you the stories, kanya-kanya tayo ng opinion. That's why ang title ng show natin ay OOTD, Oras ng Opinyon, Talakayan at Diskusyon. May nanay na kapag ino-open niya ang kanyang mouth, ang social ka doon, ay pakikinggan galing ang puso. Nanay Joberto Caldito. Salamat sa assumptionista kong anak. Assumptionista kong anak, of course. Direct chops, manasala na sa bait, napakatalino at magaling magbalanse sa utak ko. Ibang klase. Sa patuloy na pagmamahal nila sa atin, ay patuloy natin silang bibigyan ng mga makabuluhan, ng mga talakayan at diskusyon dahil nga ito hindi planado. Pero kung ano na lumabas sa bibig natin, kung ano mga maiinit na issue sa mga panahong ito, yan, syempre tatalakayin natin para updated din sila ng lahat ng bagay. Itong oras na ito, kakaiba ang ating episode na ito, Nay. Malalaman nila kung bakit mamaya. Okay. Of course. Bakit mamaya pa? Diretso na tayo Diretso natin sa This is it! Politics. Okay. Politics. Clear. Kasi, di ba, 2 days ago o 2-3 days ago ay medyo nagulantang ang bayan ng bansang Pilipinas sa pagkalaya, pansamantala ng ating mahal na Senadora Laila de Lima mula sa kanyang 6 years and 8 months na pagka-detain. 6 na taon, no? It's almost 7 years pagka-detain sa kanyang mga kinasangkutang drug issues, no, drug problems, drug cases na nung panahon ng Presidente Duterte. Sa paglabas niya na maraming mga haka-haka, maraming mga netizens dahil nga sabi nga natin ay libre na ang pagsasabi ng mga bagay-bagay ngayon. Sa social media, they can say anything at komento na pwede nilang sabihin kahit hindi galing sa puso nila, kahit wala silang karapatan at wala silang alam, they can just say anything. Yes, okay, si Senator Laila de Lima was released from jail dahil na na-grant ng abogado ng Regional Trial Court 206 ng Las Piñas. Am I right? Yes. Muntinlupa. Muntinlupa. Na si Judge Hiner Vito. Forgive me kung pag mali ang pangalan na ibanggit ko. Basta parang ganun ang tunog. On a 300,000 bail for Laila de Lima and the other mga kasama niyo na nakakulong, I think it's 300,000 each per person yon. At that day, that was Tuesday, that was due day if my memory serves me right,
ayun inayos na nasikaso na kagad ang paglagak ng piyansa para kay Ginang de Lima at by that day ay she promises to be able to go home kasi miss na niya ang kanyang nanay. Okay? So ngayon, pinrocess nila yung paglagak ng bail na yon, pero sabi nila, why only now? Kasi before daw, she had a chance to file a motion for reconsideration for petition to post bail during the earlier years no, ng kanyang pagkakulong. Pero she opted not to. Gusto daw niya, ayaw daw niya, kasi alam yata ng kampo niya, ng team niya na hindi rin naman mag-work. Kasi panahon na ito ni President Duterte. Alam mo yung ganon? Kasi it was President Duterte and her... Ang nag-push sa kasong yun. Sa kasong yun. Lalo si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre at that time. So ngayon, daming witnesses ang lumabas. Idiniinterga, she was pinned down until the later part no, ng nitong kasong ito, when government changed, nung nagpresidente na si PBBM, doon na medyo gumaang-gaang naman ang kanyang kaso. Nagkaliwanag para sa kanya ha, because napakaraming recantations. Yung mga nag-witness sa kanya before ay nagkabaliktaran na. Talagang they said that they were just coerced to sign to witness against her by the Secretary Vitaliano Aguirre, which he denies naman. To this day he denies that. Pero tapos syempre iba na ngayon dahil panahon ni Marcos. Ako ang basa ko, it's very political. Ako ang tingin ko is very political because there is a war, a silent war, na nagaganap between the Marcoses and the Dutertes. A silent war? A silent war. Because, di ba, sa Congress, ang nakaupo ng House Speaker is si Martin Romualdez. First cousin niya ni President Bongbong Marcos. Ngayon, the former deputy na si GMA, the former president, the deputy ay tinanggal. Gloria Macapagal Arroyo. She was stripped off the title of that position. Ngayon, si Gloria Macapagal Arroyo ay ang siyang minamanok sana ni Vice President Sara Duterte na umupo as House Speaker because she's planning daw to run for 1998 elections, presidential elections. 2028. So ngayon, hindi talaga nila binibigyan daw ng chance. Hindi na talaga bibigyan actually ng chance because madiin si Congressman Martin Romualdez na hindi talaga ibibigay ng posisyon. At the only person na pwede makakonvince sa kanya dyan is the President. Mukhang magkakampi sila, magpinsan. So ngayon, si Senator Amy Marcos, who is the sister of the President, ay pro Sara Duterte naman. Hindi ko alam kung ano ba to, Boda bill ba to? Is it real? Or, are they playing safe? Namamangkas dalawang ilog? Or what? Nagtatanong lang po ako, nagtataka lang po ako. Hindi lang naman ikaw. Maraming mga netizens ngayon na nagsasabi na maraming bagay ngayon na gusto lang namin sabihin sa inyo, no? Hindi sa amin galing or hindi kami naniniwala. Pero may mga nagsasabi nga na parang circus. Circus talaga. Na parang yung mga nangyayari ngayon, may kasalanan ka o wala. Kapag hindi mo kakampi ang gobyerno, may kasalanan ka. Kita mo itong nangyari nga kay Senator Laila de Lima. Talagang hindi gumagalaw ang kaso during the Duterte time. Pero nung pumasok na si BBM ay medyo lumuwag na at pinakikinggan na sila. Nung mga panahon, sarang-sira ang dating senador na si Laila de Lima. Oo, talaga sira siya. You hated her kasi you're talking about drugs. Ang nakakasira sa maraming pamilya. Yes. No. Until she's out of jail now, syempre on a temporary liberty, syempre post lang naman ng bail bond yan. Pero alam mo, nung one time yata si Justice Secretary Rimulya, parang nag-advise sa kanyang team na why don't you file a motion for consideration for petition to post bail on humanitarian reasons. Hindi na tinanggap yun. Hindi na tinanggap yun. Ang gusto daw ni Laila de Lima, it should be based on the merits of the case. At feeling niya, siya talaga, nag-succeed siya. Kasi alam mo kasi, pag tulad yan, 3 kasi major cases ng drugs yun 2 dismissed na So, isa na lang ang pending. So, dinigin pa yan. Pero ang gusto yata ng Supreme Court, or I don't know, na kailangan matapos ito very quickly. Sana bago matapos ang taon. Alam mo yun, parang hindi man nilo-railroad, no? Pero gusto nila mabilisan na. Fast-paced. Fast-paced na. Ngayon, so, yung mga ngayon, they're given 20 days from Tuesday para mag-file na kanilang motion
para siguro tungkol dito sa kasong ito. Pero hindi pa naman siya out totally on liberty. Siyempre, post bail. Pero kadalasan kasi, pag ganyan na, pag pinagbigyan na to post bail, humihina na ang kaso eh. Humihina ng kaso because yung ang kanilang katwiran kung bakit siya ay pinirelease, no, pinayagang mag-bail because evidences kasi na pinresent were very weak. Hindi na substantiate. So ngayon na, nakalaya na si Laila de Lima. Hindi natin alam kung totoo ba yung kaso talaga. May ginawa ba siya o hindi. Para makulong siya for like 6 years, no? And 8 months to be exact, no? Yeah. Maraming mga nawala sa kanya, maraming mga bagay na napagdusahan niya. Yeah. No? Maraming mga lulungkot na tao sa paligid niya. Yes. Ngayon ay sumaya na. Yes, at marami rin namang yung mga naniniwala pa rin na may kasalanan siya, marami pa rin nagagalit. Bakit nabigyan siya ng pagkakataon? Kung ano man ang katotohanan nito ay sila lang ang nakakaalam. O at saka, di ba, sa atin, di ba, sa humans, no, sa mga tao, di ba, there are only 3 sides to a story. Your story, his story, and the truth. Pero dito kasi pag court ang pinag-uusapan, sometimes you don't even have to take any side eh. Yes. That, yung kanila lang ang truth ang lumalabas na hindi naman natin sure kung true talaga o hindi. Kasi marami kasi mga nakukonvict na hindi na wala namang kasalanan eh. May marami naman na nakakalabas na sila mga kriminal. Hindi natin alam. Pero let's wait for it, no? Kasi sabi na at least masaya ngayon because justice is rolling. Hindi naman tulad dati na masyado tayong deprived from liberty. Ngayon at least ngayon ay nakakagalaw na. Sana lang totoo itong sinusuong natin. Sana sa pamilya ni dating senador na si Laila de Lima, alam po na masayang-masaya po kayo ngayon. Yeah. No? Finally ay nakalaya na pansamantala. O malaya na dire-diretso kung pwede na dumiretso, no? Ako masaya rin ako in a way. Masaya rin ako in a way kasi syempre, halimbawa may kasalanan, pero yung pagdusahan mo na for 8 years, for 6 years Yes. and 8 months, it's not easy also for a woman, especially a woman of her stature. You know, she's very intelligent. Alam mo, feeling ko, panahon ito eh. Talagang inano ito ni President BBM na palabasin nyo na. Kasi kailangan niya si De Lima. Ako tingin ko ilang basa, kailangan si De Lima. Nobody can speak like her on behalf of the Very affluent, Yeah. very straightforward. Alam niya, sinasabi niya, ano man ang mga lumalabas sa bibig niya, parang sigurado sa palagi. Kailangan niya ng kakampi. Kailangan ng kakampi. Yun ang basa ko lang. Sige. Hintayin natin, okay? Yun. Yan ang gusto ko kay Pangkoy eh. Editor natin, si Michael Pangkoy, the best. Michael Pangkoy, salamat sa caps ha. Ang galing mo talaga. Oo, sana mag-succeed ito negosyo mo. Charot. Yan na, dahil na tayo sa latest bihis ng showbiz. Mausaping mga legal ang mga ginagawa natin ngayon, no? Merong legalities about Francis M. na yung sinasabi nila na hindi naman siya tayo officially married. Oo, legally married. Yes. Kay Pia Magalona. Yung ginagalawan ngayon ng ng Eat Bulaga against mga TVJ na nasa kaso na nag-roll na ngayon regarding copyright at saka yung isa pang issue nila, yung trademark, trademark. Tapos yung pagbabash kay Tali, si Tali anak ni Vic Soto kay Miss Pauline Luna, no? Oo nga. Unahin natin yan. Alam mo, nadi-disturb lang ako. Itatanong ko yan mamaya sa kaibigan natin. Tali is a beautiful, lovely, cute girl. Itong anak ni Pauline at saka ni Vic Soto. Na, di ba, may isang netizen who posted something like, ano yun? Yung ang cute naman ni Pauline. Ang cute naman ni Tali. Tapos ang picture ay si Pauline. Silang dalawang mag-asawa lang. Tapos with the lechon de leche. Alam mo yun? Cochinillo. Cochinillo, lechon de leche. Maliit na babo. Alam mo, tapos kaya, alam mo, that slighted me too, no? Kasi kahit hindi ako mga magulang ni Tali, parang hey. Nakakagalit. Alam mo, gusto kita ipakulong. Alam mo yun? Kumbaga, an innocent angel. Sana si Vic Soto na tsaka si Pauline Luna ang nilambas niya. Pag mga bata kasi na ganito, napaka-helpless, para bang kahit sabihin mo na wala naman siyang litrato doon, ang picture that represented her na gustong i-ano ng basher to netizen na yun is yung biik na lechon. That's so distasteful.
I wanna kill her. Yeah, I wanna kill that netizen. I wanna kill him. Sa mangyayari ngayong discussion natin ngayon ay we will dig deeper into this. Yes. Kung may kaso ba, may mga ganitong bagay. Mga kaibigan, papakilala na namin ang aming special guest ngayong oras na ito. Yes. Siyempre, walang iba kundi ang managing at senior partner sa sarili niyang law firm. Isang litigation at trial lawyer. At isang dating criminology instructor. Mga kaibigan, ang pinakabagong host ng pinakabagong programa ng PTV4, ang Abogado ng Bayan, Ang magaling na lawyer, of course. Walang iba kundi si... Attorney Hayes Mecking. Hi! Hello. Direk! Hi, Nay! Hello, welcome to the show. Thank you. Oh my God, I'm so honored nandito ako sa OOTV. Magandang araw sa inyong lahat! Kamusta kayong lahat? Sana po ay lagi niyong subaybayan ang OOTV. Ang galing, ang galing. Alam mo, may sasabihin lang ako to start this. Alam mo, normally ang mga lawyers, so when they come in sa isang maliit na pagtitipon, alam mo, sometimes they are very intimidating. But this lady, maybe because she looks so good, she's so beautiful, at napaka-level-headed, napakabait, no? Salamat, Nay. Mabait. Salamat. Yan ang kailangan naming lawyers. Oh, thank you. Mabait ako talaga. That's why I will trust you with whatever problems, legal Yeah. problems I have, because hindi ako matatakot sa iyo. Oh, Hindi, yeah. wala siyang binibigyan na pakiram. Dahil marami po sa mga lawyers ngayon na pag nakilala mo, parang intimidated ka Very dapat sa easy. kanila. Why is that so? Is that a defense mechanism? No, marami lang iba ang ugali, Nay. Okay. Hindi naman kasi para sa ibang mga katulad ko, hindi lahat nadadala dahil sa profesyon mo. Kundi dapat ang binibigay mo kung ano ba yung objective ng meron ka bilang isang abogado. Tutulong, didepensa, ganon. Hindi yung mag-intimidate ka, yung ibang sungit, di malalapitan, And I di think ba? right, talaga sis, ikaw talaga ang perfect na host for the Abogado ng Bayan. Ay, salamat, Can Direk. you tell us something about this? So, ganito kasi mga kaibigan, marami sa ating mga kababayan ang hindi alam ang kanilang mga karapatan. So, totoo lang, alam mo, Direk, yung kanilang karapatan, kahit simple lang, may nangyari sa kanila, parang nawindang na sila. Alam mo, Nay, parang, anong gagawin namin? Sinong lalapitan namin? Tapos, kung lalapit sila sa ibang abogado, ang susungit, ang hirap lapitan, hindi naman ini-explain ng maayos. Kung ini-explain man in English, yung iba naman di nakakaintindi. Di ba? Eh, ang taas ng level ng kanilang intellect, eh yung iba naman, hindi naman nakatapos ng pag-aaral. Paano maintindihan ng iba? Yung Abogado ng Bayan, tandaan nyo mga kaibigan, sundan nyo ang aming Facebook page. Ang aming pinasimplihan ang mga legal na issues, ang inyong mga karapatan at kung ano yung dapat nyong gawin. Marami kayong matututunan at marami kaming matutulungan. And that's coming up tomorrow. Yeah, what that's time? tomorrow, What time? 10 o'clock. 10 o'clock in the morning? Every Saturday at Channel 4. And in the morning? In the morning, Dai. Oh, in the sarap morning. yan. Ako, magigising ako ng maaga. Magigising na kayo ng 10 o'clock. Umaga, di ba na? Yung mga legal matters sa pag-uusapan. Oo, habang nagkakape kayo. Yeah. diba? Attorney, ano bang sa dami ng mga legal matters na pinag-uusapan sa TV at mga program sa radyo at saka sa television, ano ang kaibahan ninyo as compared sa iba? Alam mo, Direk, marami din kasing mga show, programs sa radyo, sa TV, na pinag-aaway ang mga partido, pinagbabangga ang mga partido para kumuha lang ng mga For rating. audience, For ratings. Sa amin hindi. Totoong serbisyo talaga. Maintindihan nyo, alam nyo yung karapatan nyo, and at the same time, step by step, alam nyo yung gagawin nyo kung may mangyayari sa inyong actual na sitwasyon, insidente, aksidente, lahat yun malalaman nyo. Kasi kung hindi nyo yun alam nyo direct, Nay, Parang kilala ko kasi yung show eh. wala ako sinasabing gano'n. Pero meron tayong maraming naririnig na gano'n. No, na hindi naman kasi natin after tayo sa ratings, we're only after, paano ba natin sila tutulungan? At paano din hihimayin ang batas sa paraan na maintindihan ng masa? Kasi kung hindi nila alam, paano nila i-exercise ang mga karapatan nila? At ano nga ba? May karapatan nga ba sila? Kasi minsan, akala mo may karapatan, lumalaban, wala naman pala, Yes, no? yes. Pati sa korte, lumalaban ng ilang taon, wala namang karapatan dahil walang nag-advise sa kanila ng tama. At ang pag-advise sa kanila, napaka-English ang dating, napakataas.
So, hindi nila yun maintindihan sa level nila. Yun ang abogado ng bayan. Ayun, yun ang maganda dyan. Parang Yes. ito, attorney, pwedeng online sila magtatanong sa inyo ng mga legal matters na Yes, mga... Facebook page lang na- direct. Mm. Oo, makapagtanong na sila, tapos pipiliin namin. Himayin mo na yung pinaka-importante. Yeah. Oo, tapos sasalain namin. At Saka libre na- to. Libre to, Oo. yes. Wala Oo. kami hinihingi ni piso. Kami pa nga namimigay ng Gcash. Ay, gusto namin yan. Hala, Oh, ako diba? na agad mag-text sa'yo. Ako na agad mag-text ko. So, pumunta na kayo sa page namin, Abogado ng Bayan. Kita nyo naman yung face ko doon. So, yun. These are the real problems na nagaganap, no, sa mga kababayan natin. Especially sa masa. Oo. Sa masa who can't afford to pay lawyers. Oo, hindi nila access yun na. Oo, kasi tsaka even yung may konting pera na hindi naman sanay sa mga kaso, alam mo, minsan nalilitos lang. Ano bang gagawin namin? So you have to consult and get the Yes. advice of your lawyer. Kasi meron naman Oo. talagang parang mapapadali, no, kung pwedeng mapadali. Correct. At pwede silang magdesisyon na wala kang laban, wag ka nang lumaban. Tama. Kasi sa ipagpilitan mo na may laban ka, ang totoo wala. Kung may, Wala. kung may Oo. kagaya mo, alam na nila agad. Oo, tama, Oo. direct, tama. Can you also represent them? Aside from being the host Yes. of the show. Actually, doon sa ating mga kababayan, hindi ko kasi kaya lahat no? Kaya natin ginawa yung Facebook page natin. Para anytime mag-send sila. Magantay lang din kayo ng reply ha. Kasi araw-araw, 100 messages ang Marami sinasagot yan. natin. Dami. Sobrang dami. Kaya ginawa natin yung ating Facebook page. Para lahat Ano kayo yung Facebook page mo? Abogado ng Bayan. Oo. Mag-isa ka lang dyan? Mag-isa. May mga guest May tayo na. may mga guest pa rin, ikaw lang ang mag-isang host? Oo, ako lang na. Mukhang mag-guest po lang dyan. Sige. Oo nga. Ako ayoko muna kasi wala pa akong kaso late. Pwede naman isyong legal. I-hot seat ka namin, no? I-hot seat ka namin. Ikaw yung hot seat namin ngayon, attorney. Ay, yun? Oh my God. Sige. Mga celebrity issues. Mga celebrity No? issues muna. Sige. Sige, Nay, itanong mo. Kasi ito na kanina before we started, before we introduced you, na busit ako yung netizen. Yung netizen na nag-post ng nakalagay doon sa kanyang post is that yung picture ni Vic Soto at Pauline Luna with that cuchinillo, yung lechon de leche, yung baboy na maliit. Tapos sabi niya na cute naman ni Baby Tali. Kuya, obviously referring to the pork, okay? Gusto kong patayin yung netizen. Can I Wag sue? na. Alam mo yon? Yung kasi ako pag mga bata tulad niyan, mga helpless yan, mga walang mainosente yan, they're angels to me. Tapos bababuyin mo. Yung ganun, attorney. Can that person be sued for cyber libel? Actually, mga kababayan, tingnan muna natin kung meron nga bang cyber libel. Okay. So ano nga ba ang cyber libel? Ang cyber libel ay pamamahiya sa pamamagitan ng electronic device or electronic means. Yes. And one of those is using the social media. Yeah. Okay? So ang tanong, meron bang elemento ng cyber libel? Ang unang pinaka-elemento ng cyber libel is identity. Sino nga ba ang nire-refer doon sa post? Sino? So, ang tanong doon ba sa sinasabing ang cute ni Baby Tali, alam ba natin kung sino si Baby Tali? Doon, sa picture. Okay, ito muna, Nay. Alam ba natin kung sino si Baby Tali? Doon sa post na yon. Sa post. Okay. Nandoon ba ang picture ni Baby Tali? Nakikita ba yung face niya? But, pwede kasi i-argue yan ibig sabihin pwedeng kumukontra ang kabilang lawyer. Sabihin, nagkamali lang naman. Baby Tali, kala ko yung pangalan, Pauline pala yun. Di ba? Pwede rin namang sabihin na, hindi naman Baby Tali yun kasi ang ibig naming sabihin ay ang cute ng lechon. Pwedeng ganon. Hindi naman talaga ang ni-refer namin ay ang lechon. Kasi hindi natin pwedeng sabing, we equate the lechon with Baby Tali. Hindi pwedeng ganon. I-argue ko lang ng dalawa konti. lang yun muna. Dalawa yun na Dalawa pa lang, identity and damage. May damage ba after you na post? Yung dalawang elementong yan, importante. May iba pang elemento, pero sa tingin ko yun yung pinaka-basic na malaman ng, makakapag-file ka bang cyber libel? Depende. Kung may identity, nalaman kung sino. Pangalawa, may damage ba? Okay. I will argue lang a little. Because of that, yung sasabing libel kasi, I've been into libel a couple of times in the past. Kapag kasi may element of malice, no? The malice is Correct. there. I can see that Because obviously, everybody knew that the daughter of Pauline and Vic is named Tali. Is nicknamed Tali. So,
If we go literally, of course, we cannot find that. But para siyang blind item. Double meaning. Para siyang blind item. A blind item can be libelous once identified by at least 3 to 5 persons. Halimbawa, 5 sila can identify that person as this and that na clear sa kanila, yun. Maano nila yun, sa-substantiate nila yung kanilang claim. Kasi dito, klarong-klaro, it's not about if the judge sees, no, na where's Baby Tali? That's Baby Tali that he's referring to. Because that's body shaming for the kid. Alam mo yan? Because the kid is cute. Have you seen her? She's a cute and bubbly girl. Tapos, sino lang ba doon ang mataba na para sabihin na that would refer to her? It's the pork. Kapag mataba kasi, Nay, automatic Baboy. yung baboy. So, kung yun ang kwan, halimbawa, yung ba, is it enough para makapag... You can sue her? Gusto lang din natin ipaalam Yes. na pwede naman talagang naman. mag-file. Pero again, pwede ding dumipensa ang kabila. Na ang ibig kong sabihin naman talaga, cute yung anak nila, but hindi ko nire-refer ang lechon. Pwede niyang i-deny. Pwede din kasi, hindi kasi natin pwedeng i-equate, i-equal natin ang ibig sabihin niya ng tali is the lechon. Pwedeng si mother, pwedeng si Pauline, ang ibig niyang sabihin na cute naman talaga si Pauline, na looks like tali, pwede. So maraming paraan, no, na pwedeng madepensa. Maganda na, at least, diba? Kasi sa tingin natin na ordinary, hindi natin alam yung batas, para talagang hindi katanggap-tanggap yung ginawa ng Pero from a legal point of view, tama siya. Posibleng sa depensa ay i-deny nila that it was her referred to as Tali. That pig, no? Pero halika rito, netizen, papalamon ko sa buong baboy na yan. Alam mo na, ang nangyari dito, nagkaroon ng parang fake news na parang isusuna raw ni Pauline Luna itong kung sino man yung nag-post. Ang ending, sabi ni Pauline, hindi po ako magsusu. I don't have any plans of doing that. Pero please, sana okay, kahit hindi man natin maisara ito, makiusap naman kami sa mga netizens. Be kind. Be kind. Be kinder. Meron kasing tinatawag na yun na social media etiquette na dapat yun ang i-practice. Hindi pa yan tinuturo sa eskwelahan. Baka pwede nating i-consider yan sa mga... sa DepEd tsaka CHED. Pwede nating i-consider yan. Kasi late na yan kasi napasok sa mga batas yung cyber libel. 2012 lang, no? Pwede, no? We can recommend. At manawagan tayo. Sa dami ng cyber libel. Isa sa mga gusto kong itanong sa yung mga protruding na mga cases ngayon ng mga celebrities natin, yung sa Itbulaga, sa TVJ. Ano ba yung copyright nila? Yung rehistro at produksyon ng kumpanya ng tape? Okay. Ang medyo masyadong malawak ang tanong na yan, no, Direk tsaka Nay. Sa totoo lang, ang tao naman kasi hindi naman natin pwedeng makonsider na ikaw yung nakapag-idea niyan, sa'yo na yan. Okay. Meron din kasi tayong tinatawag na first registration rule. Kung sinong nakapag-register una, parang trademark din yan trademark sa negosyo. Sino nakapag-register ng unang pangalan o kaya trade name, siya ang may-ari. Parang ganon. So, malawak po yan. Actually, ang korte po, nagbabase po sa dokumento at kung ano pa na dapat yung isubmit. So, wala po tayo sa karapatan nun magsabi, sino nga bang may karapatan? Dahil wala sa atin ang dokumento, wala din sa atin ang ebidensya. I could only say na maglabas ng ebidensya kung sinong nag-claim na sa kanya yon, maglabas din ng ebidensya yung sa kabila na sa kanya yon, tapos let the court decide. Okay, tama. Kasi ang pagkakaintindi ko rin, tama rin kasi ang pagkakaintindi ko, it's not just that person who had that idea first, no? Kasi like si Joy De Leon, kanya naman tagay title na Itbulaga. Di umano, because sa kanya siya nag-coin yan. But it was registered under the name of Tape. Yung Tape na yun, yung Tape is the company that produces Itbulaga at that time when we were still in GMA7 or even before that. Ngayon, ang Tape is owned by Halos Hos. Diba? By Halos Hos at saka parang parang industrial partner lang that time si Tony Tuviera. So ngayon, ang pagkakaintindi ko nga rin, since you've been part of that show, kahit na ikaw pa nag-coin, but it's owned by the company. Bayad ka naman. So, bayad ka naman as Itbulaga host.
kumbaga, yung title na yan ay hindi na kay Joy De Leon sa tape na yan. Pero syempre, kinocontest nila yan sa court. Dokumento talaga ang magsasabi niya na dokumento. Wala sa atin ng dokumento eh. Maganda sana kung nakikita natin. Tapos sabihin natin, ito nga ang may-ari. Ito hindi. So, mahirap po nga mag-weigh down ngayon kung titimbangin natin sino nga ba ang totoong may-ari. And I think nasa korte na din yan. Bawal din po tayong magsabi at mag-usap tungkol sa mga bagay na naisampa na sa korte. Yan ba mga sub-judice? Oh yes. Very good, Kanay. Talaga? Wow. Halimbawa ako, hindi... Ito for the purpose of copyright or intellectual property creations. Meron talagang batas dyan kung sinong unang nakapagrehistro. At kung intellectual property ang pag-usapan, dapat sino nga ba ang nakapag-create niyan? Okay? You have to give proof kasi during registration. Okay? Pero again, ano lang ito, no? This is a disclaimer. Bawal pong magsalita ang mga abogado tungkol sa mga bagay-bagay na naisampa na sa korte. Okay. So ngayon, ang amin lang masasabi, mag-present sila both sa kanilang partido sa korte kung sino nga ba ang merong ebidensya na siya ang may-ari, tapos si judge na po ang bahala. Ayan na, mga natin yan. Yes, ang next issue na gusto natin malaman, yung tungkol sa controversial na Magalona case. Ito, bagong-bago to. Bago ito mga few weeks ago, nung nulubas, come out yung the youngest daughter, supposedly, of the late Francis Magalona, na si Gail, Francesca Gail Magalona from Cavite. So ngayon, maraming nag-react because syempre para bang pinalalabas na home record yung mag-ina, yung mag-ina dating flight attendant at saka yung daughter niya, at saka parang nasira ang esteem ng real family daw na sila Maxine, sila Kiko, sila sila Elmo and everyone. So ngayon, somebody came up, yung dating starlet na si Robita Rosa, from That's Entertainment, na naging kaibigan ni Francis, who is now based in America. Na sinabi niya na alam niya ang istorya because si Pia Magalona, the mother of these Magalona kids, yung nagkiklaim na sila talagang legal, was formerly married to a certain Mr. Lim. I don't know if it's in the Philippines or Hong Kong. Hong Kong. Halimbawa sa Hong Kong sila kinasal ng Mr. Lim. At saka, but nag-remarry si Francis dito with Pia. Si Pia ang nag-remarry. Okay. This time with Francis. So ngayon, pinalalabas ng kaibigan, si Robita Rosa, pinalalabas niya that the marriage of Francis to Pia is illegal. Is not legal. Alam mo yun? Okay. So kumbaga, that they cannot claim that they are the legal family. Kumbaga kasi masyadong na-abandon itong isang bata. Yung ano ba ang kiniklaim? Sino bang nag-claim na legal family sila? Si Pia. Yung family niya. Okay. Anong question natin na? Ang question natin, is their marriage legal? Because she was formerly married to a certain Mr. Lim. Hindi lang natin alam. Kasi di ba kung Hong Kong ba, kinasal, may divorce ba doon? Okay. So ito muna, kaklaruhin muna natin. No? Mga kababayan, hindi po natin alam ang totoo dahil again, hindi natin hawak ang dokumento. Lahat ito mga allegations lang. Ang atin pong pagbasihan sa discussion ngayon ay paano natin iresolba ang nagsasabing legal ba ang kasal, no? Kung ang isang tao, hindi ako nagre-refer kung sino, no? Pero based na lang sa issue. Kung ang isang tao ay kasal sa ibang bansa, Pilipino siya, at legal yung kasal niya doon, recognize din yan sa Pilipinas na legal. Okay. Pero yung kasal mo sa ibang bansa ay hindi legal dahil pangalawa mo ng kasal yon, o kaya against yun public policy, o kaya public morals, o kaya against sa rule ng Pilipinas, ay hindi din yun valid dito. So, hindi tayo nagsasabi kung totoo nga bang may kasal siya doon. Pero ang tinitingnan natin dito, kung valid ba ang kasal, kung meron ka ng kasal sa iba, hindi valid yon. Pero hindi natin sinasabing totoo ba yung issue na yon, ha? Sa legal lang tayo na punto. Pangalawa, paano mo ba masasabi na legal nga ba talaga siyang asawa? Kumbaga sa tingin ko, hindi issue dito kung legal ka o hindi. Ang issue dito ay may katotohanan ba sa sinasabing sila nga ba ang itong lumabas, sila nga ba ang totoong second family or second na anak na ni Francis M. So hindi natin alam yon kasi lahat to allegations parang
isang party lang ang naririnig. Yes. Hindi natin naririnig ang talagang sa first family. At halimbawa, hindi si Francis M. ito at saka hindi si Pia, pero ganun yung case. Oo, ganun ang gusto natin Yes, sabihin yes. na sino nga ba ang may tinatawag na legal Yes, family. yes. Ang legal family lang ay may marriage contract. Kung sa iba, kahit saan kayo kinasal, basta valid sa Pilipinas at Pilipino ka, valid yan dito. Hindi na i-divorce, hindi na i-file Hindi for na divorce, hindi na annul. annul. So, ibig sabihin, existing yung marriage. So meaning, kung totoo man, for the sake of argument, no, even if it's Francis Yes. or Pia, Or anyone else. else that matter, if it's true that Pia was married first to this Mr. Lim, either in Hong Kong or any part of the world, for as long as the marriage is valid, yung kanyang marriage kay Francis becomes void. Kung ganun nga. Kung totoo. So how do they prove that? Dapat Pia must come out. Actually, wala silang dapat i-prove eh. Let the person na nag-allege na sila ay hindi valid ang magsabing, eto, invalid kayo. Kasi wala namang, ba't siya magdedepensa? Wala namang nagre-reklamo. O, tsaka, sino din naman ang magre-reklamo, di ba? In fairness, kasi unang-una, wala namang sinasabi sila Abigail, the Na legal. na legal ang kanilang relasyon. Wala man siya sabing illegal sila Pia at saka si walang Francis. allegation Ang may agad. problema dyan si Robbie. Because siyang nagsiwalat nito na wala namang nagtatanong just to defend Pia and Francis. Just to defend Abigail. Yeah. Pero mataas ang tingin natin sa pamilya mo, Yeah, ano? of course. Yes, kasi we know na Francis M. is a rapper and knows by everyone, the young and the old. Pero ang issue talaga nilang legal ay base pa rin sa dokumento lahat. Yeah. Kung sinong mag-a-allege, ilabas nyo sa korte, ebidensya. Ngayon sila Pia naman, meron din silang depensa, definitely. No? And in So, fairness, si Pia and the family is quiet. yes, Yun ang maganda actually naman that's doon the eh. good thing Oo. kasi about them. They're very silent. Yun kasi ang magandang attack sa social media. Just be silent. Yeah. Very decent. Maybe ano lang ako, parang gusto ko na rin malaman na halimbawa ngayon na nalaman na sa DNA na anak talaga ni Francis M. yung anak. Halimbawa ganito ang nangyari. Hindi man si kay Francis M. Biglang may lumabas na anak. Ano ang karapatan ng anak sa naiwan ng isang namatay Okay. na? Mga kababayan, gusto nating klaruhin na Francis, maraming mga kababayan. mga ganun, no? Marami ang paraan para mapatunayan na ikaw ay anak sa labas. Marami. Pero isa sa mga unang paraan ay ilabas mo yung birth certificate. If your birth certificate nakasign dyan ang tatay na sinasabing tatay mo, definitely anak ka niya. At ikaw ay illegitimate child at meron kang karapatan sa ari-arian niya. Kalahati sa isang anak, kung ano ang share ng isang anak, kung 5 anak yun, tig-iisang anak, sa isang anak lang, kalahati doon sa'yo. Okay, half of the legitimate child share is yun yung share ng illegitimate. Okay, now, pangalawa, wala na. Hindi naman pumirma. Hindi naman pumirma. Meron namang DNA test. Okay. Pwede naman kamag-anak ni Francis M. or yung labi ni Francis M. Kuha na nila ng DNA sample at ipatest natin at nalaman, positive, 99.99%. So, anak nga siya. Pwede din yung ibigay sa korte. Pangatlo, merong sinasabi ang Supreme Court na pwede tayong magbigay ng dokumento na nagpapatunay na ina-acknowledge siya ng tatay. So, fully handwritten na anak ko talaga siya, binibigay ko rin sa kanya ang aking pagmamahal, fully sulat ng tatay na namatay na nawala na siya, ipoprove din yun sa court na ito, anak naman talaga ako, ito nga sinulat niya, di ba? So, pwede yon. Marami pang ibang paraan, pero yun yung pinaka-basic, yung tatlo na yan. Lagi tayong nagpo-focus sa basic. Which is very important. Yun. And in fairness, again, to the Abigail at saka Francesca Gail, May kiniklaim ba sila? Wala silang Wala. kiniklaim. Okay. Kaya that makes it again easier. Yes, diba? yes. Yung mga tao lang kasi, hayaan yun na may anak si Francis sa labas. Paniwalaan naman natin. Pero may mga nagtatanong din. Actually, may nag-message sa akin, nag-live ako minsan. Nakakaloka ang tanong. Sabi ng ganon, Attorney Hayes, pwede bang malaman kung si Pia pwedeng mag-file doon sa babaeng nanira sa kanyang lumang asawa? Yumaong asawa, sorry, not luma. Sorry pa may Tagalog. Yung yumaong asawa ni Pia na siya daw ay
quote-unquote, pangalawang pamilya. Sila yung nagkaroon ng relasyon, which in fact, kasal si Francis kay Pia. So, nasira. Totoo ba na meron siyang karapatang mag-file ng kaso? Sa tingin niyo, Nay? Ano sa tingin mo? O sige, sa totoo niyan, pwedeng mag-file ng kaso na libel. Kasi you blacken the memory of a person who is dead. Yes. Wala na Tapos hindi naman makapagsalita yung tao kasi patay na. Tapos para bang sinisira mo ang kanyang imahe. Pwede siyang mag-file ng kaso. Ang idepensa na lang niya are those mga items na pirmado ni Francis, pictures na together. Pero hindi pa rin depensa yun. Kasi nasira mo na ang imahe ng tao. So anong case yun? Libelous pala yun. Despite that she has a daughter na lumabas na confirm na ano siya. Kasi truth is not exempt from libel, ha? At kahit patay na at sinira mo ang pagkatao ng isang tao, libelous na siya. Yes, blackening the image of a dead person. Actually, mga kaibigan, ito lagi kong ulit-ulitin. Please, wag kayong maninira. Dahil ni isa sa atin walang karapatang maninira, lalo na sa social media. Ikaw mga panira. Grabe ka. Wala tayong karapatan. Paninira ba yun ang pag-amin na nagkarelasyon sila? Pwede. Kasi na-damage mo ang isang imahe ng isang tao. Kasi attorney, di ba, hindi mo naman makikita talagang intensyon. Diba? Kasi hindi rin defense ang intention. Yes. Kahit alam na pala na talagang tunay na anak pa ni Francis na lalabas yung bata, but the mother, what could may pananagutan pa rin. May pananagutan siya. Mabuti, hindi siya dinimanda. Actually, parehas silang may mga karapatan. May karapatan si Pia, may karapatan din yung mother, may karapatan yung legal children, may karapatan din yung illegitimate, no? So, lahat may karapatan. Again, sa korte na lang po magkita, ilalaban niyo yung ebidensya, both sides, at let the judge decide. Ang swerte-swerte ko. Alam mo kung bakit? Diyos ko, di ba, illegitimate child ako. Yung stepmom ko, who I love so much, who took me as her own, no? Hindi siya nagdemanda sa mami ko. Mami ha, paano sa 7, salamat, hindi tayo dinimanda, hindi ka dinimanda ni Mami Carmen, di ba? Alam mo, nakakatuwa because we're learning from here kasi akala ng mga tao that it was just okay. That she has all the right because, ang kasalanan naman nila ay umibig sila sa isa't isa at nagbunga. Alam mo yun? But the child, pero sabi nga, paano yun sasabihin mo na walang mali sa pag-ibig? Kailanman ay hindi magkakamali ang pag-ibig ang pinag-uusapan. Alamin nyo rin. Pero alamin nyo rin na yung ibigin nyo ay available, ay Tamang single. Ano mo malalaman na Siyempre, ang lalaki sasabihin niya, single siya, di ba? Totoo. Wala namang mga amin na sa umpisa pag nagbunga na, tsaka magkabukuhan may mas sumusugod na sa mga bahay, di ba? May tanong ba ako, isa na lang, no? Yes, although matagal ng case ito, and I wanted to ask, kasi may mga halimbawa yung nangyari kay Enchong Dinay. Yes, Enchong. Last year pa to, na nag-post siya na parang, not verbatim again, no? Parang sinabi niya na parang, kamusta yung pera na ginamit mo? Pera ng bayan ng mga ng Dumper party list na ginamit mo sa iyong kasal. Sa bonggang kasalan. Sa bonggang kasalan, mamahaling kasalan. Pinost ng isang artista, na kilalang artista na siyempre paniniwalaan at nasira itong dating congresswoman. Dating Congressman Claudine Bautista Lim. Another Lim! So, yun kasi, di ba, na it's so happened. Sinabi ba niya ang pangalan? I think she was referred to that story. Okay. So, again mga kaibigan, pag pinost sa social media, automatic isipin nyo, cyber libel ba yun? Unang tanong, kilala ba kung sino ang pinupost? So, kung may pangalan ba or may mukha ba? O kaya kahit sa description, malalaman na ng tao kung sino yun. Kung yes ang sagot doon, pwedeng elemento ng cyber libel. Pangalawa, may damage bang nangyayari? Kung may damage yun, lalo na kung may reputasyon ang tao at nasira mo, cyber libel yun. So, malaki ang epekto kasi sa tao, lalo na pag mataas na yung tingin ng mga tao sa'yo or publiko, tapos sinisiraan ka sa social media. Hindi po ako nagbibigay ng komento kasi sabi mo, direct na sa court na ito, no? Actually, sa mediation na sila ngayon. Mediation. Mediation na. So, mediation,
he was sued for a 1 billion damage, no? Damage suit, no? Ang For damage 7-Eleven. kasi, depende yan kung ano talagang actual mong na-damage. Yun ang limitation eh. Hindi ka magsusobra sa actual damage. Pero 1 billion? Kasi pwede kasing sabihin niya, Baka ang ganun damage sa ko kamahal. napakalaki. Oo. Pwede kasi, pero i-prove din niya yon na Yes, ganito kalaki ang na-damage sa akin. Kaya ganito ang hiningi kong damage. Basta hindi siya lalagpas direct sa actual damage. Kaya sa mga madalas na mag-post ng kung ano-ano lang kasiraan sa ibang dyan, eto, makinig tayo dito. Oo, diba, andito na nakakatakot, siya. diba? Oo. Magkano ba yan? Magkano ba yung pag-alimbawa sa... Actually, wala tayong specific amount direct, no? Basta kung ano yung actual damage na ma-prove mo sa korte, yun ang pwede mong hingin. Kung sinabi ko ba namang 2 billion, ay di i-prove ko yun na 2 billion nga na damage sa That's akin. the civil liability. Civil liability. Pero ngayon yung 2 billion na yan, alam ba, final mo yun sa court, you have to post a bond for that. Yes, pero Hindi not necessarily ano to direct eh, pag damage kasi civil. civil. Civil case. Oh. Kasi one time, there was, I understand, may isa kong friend na nag-file ng Pero civil... criminal ang libel. Criminal direct, cyber. ang libel with civil liability na criminal with damages. So ngayon, nag-file siya ng, halimbawa, 50 million damage suit, no? Parang may percentage of that becomes the bond, eh. You have to Yes, supply, yes. you have to pay that in court, eh. Hindi ka lang pwede magsabi na, gusto ko 5 billion. Yung 5 billion percentage of that, kailangan ibayad mo sa court. Kung wala ka, no? May Kung wala ka filing no, may fee. filing, parang Filing filing fee. fee, yes. So, kumbaga, Isipin mo na, kung 1 billion yung... magkano kaya ang ibibigay? Ilang 5% ba? Yung damages kasi, may court, ano yan, meron silang Ceiling, bracket. bracket, Oo. oo. Kung ito yung amount na hihingin mo, ito yung filing fee Ito mo. filing fee mo, Basta sa oo. damage, kailangan alam mo rin na mababayaran mo yung filing fee. Hindi ka pwede humingi ng malaking damage, di mo naman kaya bayaran Pero yung for filing sure, ang laki ng filing fee nun, no? For 1 billion. Oo. But I hope everything goes well, because the fact na nasa mediation. Sabi nyo kasi nasa mediation niya. So, magandang improvement Sign, yan or oo. development kasi pwedeng mag-usap ang mga partido na sasabihin, sige, magkasundo na lang tayo. Imbes na 1 billion, ano na lang, 10 million. Pwede. Oo, Yeah, pwede. 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 Pag mediation, ang ibig sabihin, pwedeng magkasundo ang mga Yun. partido. At gusto natin na iklaro sa mga tao, attorney, ano bang objective at ano ba participation ng isang lawyer sa isang client? Kasi some people think na akala na pag-awayin kayo, pag pinagtatanggol. Di ba, ang pagkakaintindi ko ay kayo ang nag-aayos. Inaayos nyo. Kung maaari lamang ay hindi na kayo abot sa matagal na hearings. Ganun ba talaga? Yes, actually, Nay, at ating mga kababayan, direct alam mo, maraming lawyers na gusto nilang magkaayos para hindi natatagal. Pero meron ding ibang mga kliyenteng kahit anuman ang paghilot ng mga abogado, ayaw at matapang. Talagang gustong ituloy ang kaso, parang kulang na lang talaga papatay. Alam mo yung mga ganun. So, kahit anuman ang gagawin ng lawyer, ayaw ng kliyente, walang magagawa ang lawyer. Labanan talaga sa korte. I agree with you. Yes. Pride na ko minsan. I na agree with kinakain. you because I've been through that. Saan ka ba doon, Sa Nay? itong sinabi mo huli. Sa Sa makipag-ayos ayaw o talaga sa nila. ayaw makipag-ayos? Inaayos namin. Ayaw na makapag-ayos nila. hanggang sa talagang hindi naayos. Yun. Yun. Well, Grabe, that's no? Exciting ang nangyari dito sa OOTD galing. ngayon. We learned so much from this. At alam ko, guest. bitin yung mga ka-OOTD natin. Oo naman. Siyempre, pag binigyan naman natin lahat, Diyos ko, ano pa panunurin na sa PTV4? Kaya dapat lang Diba? na manood kayo sa PTV4. Abogado ng Bayan, With Saturday at Attorney Hayes. 10 a.m. Oo. Attorney Attorney Hayes Mecking. Yeah. Yeah, Oo. bukas na yan, direct. Ay, naku, exciting! Sige, invite mo sila. I would like to invite everyone to watch Abogado ng Bayan sa PTV4, 10 a.m. to 11 a.m. kada Sabado. Habang nagkakape kayo, sabayan nyo ako sa ating paghimay ng ating batas at malalaman nyo inyong mga karapatan at marami kayong matututunan. I promise you that. Ito ha, panawagan sa Congress at saka sa Senate, manood din kayo. Para matuto kayo, baka mamaya nakakaligtaan yung mga bagay-bagay. Mananawagan din ako sa mga taong madalas na manira sa social media o sa kapitbahay lang. Yung mga taong walang pakundangan na manira sa pagkatao ng tao. Narinig natin si Attorney Hayes. At the same time, sa mga taong natatakot pero may laban at gustong ipaglaban ng kung anong karapatan nila. Meron tayong batas na patuloy na magbibigay sa atin ng lakas at magbibigay sa atin ng katotohanan
meron tayong karapatan dahil tayo naninirahan sa mundong ating kinagagalawan. Kaya maraming salamat, Attorney Hayes. Huwag tayo Thank you so mag-shortcut sa much. batas, Nay. No shortcuts. No shortcut, dadaan tayo sa proseso. Yes, Yun. due process. Diba? Hindi tayo mag-shortcut na yan, alam mo na Oo, yun. tama yun. Walang dala-dala na may Walang influensya. shortcut Walang sa shortcut. batas. Parang alam ko yun. Dadaan tayo sa proseso. Yes. Hindi tayo magyabang-yabangan. Let's not play courts. Okay? Yes, correct. Sa mga nanonood ngayon na hindi pa subscribers, patuloy lang po tayong mag-subscribe sa ating OOTD. Yes, just kung meron kami mga Facebook page, syempre aming tawag to, meron kaming mga TikTok, tsaka meron kang Instagram, basta hanapin yung OOTD, Jobert and Chops channel. Ganun lang yun. Yes. Ako, huwag na kayo lumayo. Charot! Maraming salamat. Maraming salamat of course sa nag-bake up sa atin, Nay. Maraming salamat. Jana. Maraming salamat kay Jana. Jana is so Thank beautiful. you for makeup. Thank you very much, of course, at sa ating editor, of course. Sa ating kaibigan na si Ron at saka si Kath Litao, maraming Pwede mo salamat. akong mag-thank you Yes, direct, yes. Nay. I have to thank House of Bride PH for my suit. All the time they're always providing me my suit. Thank you so much. Thank you very much. Michael Pangkoy, thank you. Huwag mo away-away Thank you to our Co-host ko, marketing head, si Sir Ron Litao. Yeah. Salamat! Salamat ang marami, Direct. Ito po ang OOTD! Oras ng opinion? na discussion with, of course, ang ating beautiful lawyer, si Attorney Hayes Meking. Na nakaka-excite, Nay, kasi finally may abogado na napakaganda, napakalambing magsalita at napakaklarong sabihin yung mga bagay na parang sa unang tingin ay parang komplikado. Parang napapadali niya. Actually, husay talaga siya. Maraming salamat. Yeah. Direk and Nay, maraming salamat. I hope to be here again. Yeah! Yes, each other again. Okay, thank Yes. you so much. Yes, kasama siyempre, di ba, Nat? Oo, kasama natin siyempre si Direct Chops Manansala, napakabait, napakamatalino kong anak, napakahusay. Napatuloy kong sasabihin na kung ano man ang nararanasan natin ngayon, kung natatakot ka dahil wala kang pera o hindi mo alam kung ano ang tunay na batas, mayroong batas na mag-aalaga sa'yo. Patuloy lang natin sasabihin at patuloy tayong maniniwala na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Basta in everything, especially in this kind of world, no, let due process take its course. Let's not shortcut the law. Okay, thank you so much, and we love you. Mwah. Bye! Bye bye.